Ilang araw na nga kaming hindi nakakabili ng ulam, kaya naman kami ang nakatoka ngayon sa palengke. Kaya tara, samahan nyo kami. Flex ko nga pala yung mga sinampay namin na ilang araw lang nakasampay kasi hindi matuyo-tuyo dahil ulan ng ulan. What if i-live selling ko na lang? Tinanghali nga pala kami ng gising ni Ninang Thea, kaya naman dumayo na kami sa pinakamalayong palengke. Lagi na lang kasing puyat, sana next time lagi namang payat. Paano papayat? Mukhang masasarap na naman ng ulam. Babawi nga kami ngayon kasi isang linggo kaming hindi nakabili ng ulam, kaya naman bumili na kami dito ng pang isang linggo naming ulam para wala na nga kaming iisipin, luto na lang ang kulang. Syempre di naman pwedeng puro na lang karne, dapat may gulay din para kunyari healthy living. Akala rin kasi namin mas makakamura kami sa gulay, Diyos ko mas mahal pala to sa karne. What happened Philippines? Tumataas na lahat ng bilihin, yung height ko na lang hindi. Bukod nga sa karne at gulay, bumili rin kami ng prutas kasi gusto ni Ninang Thea mag-overnight oats. Magbagong buhay ng araw kami, dapat healthy living na. Last time na kumain ako ng oatmeal, hindi naman ako nabusog, kaya kumain din ako ng maraming kanin. Tapos na nga kami magbanding ni Ninang Thea sa palengke. Ang tagal na kasi nung huli naming banding ni Ninang Thea, kaya feeling ko yun na yung pinaka-banding namin sa palengke. Ilabas ko na nga yung mga pinamili namin, grabe yun lang yun. Parang di aabot ng isang linggo to, barya na lang natira sa wallet namin. Parang nga tumagal yung shelf life ng mga gulay, binalot namin ng lingrap, wala lang, kutob lang namin. Subok lang naman, malay nyo mag-work, at least we try. Kayo baka may maisasuggest kayo paano nyo ini-store yung mga gulay para hindi mabilis mabulok. Share nyo naman dyan sa comment section. Madalas kasi yung mga gulay namin dito inaamag. Anyway, share ko lang, kapag namamalengke pala kami, tinatabi namin lagi tong plastic. Sayang pwede pa yung gawing basurahan. May mga nababasa nga rin kami, dapat hindi daw hinuhugasan yung karne kung hindi naman lulutuin. Kasi lalapitan daw ng bakterya. Bakit nung hinugasan ko yung mga prutas, hindi bakterya yung lumapit? Nalingat lang ako saglit, ginawang pulutan yung mga grapes. Mahirap pala kainuman to, puro pulutan. Parang kilala ko na kung sinong pinagmanahan. Pang overnight oats pa naman ni Ninang Thea yan. Paano yan? Cancel na lang muna. Anyways, pagkatapos ko nga palang hugasan yung mga karne, dinibay-dibay ko sila based sa luto nila. Gumawa nga rin pala ako ng pang mermaid ng barbecue. Hindi ko na binidyohan kasi hahaba lang yung video. Mahirapan pa akong mag-edit. Nagkikrave kasi si Ninang sa inihaw na barbecue ko, kaya naman ginawan ko siya. Perfect daw kasi to partner nung overnight oats niya. Pagkatapos ko silang i-divorce, ilalagay ko naman sila sa freezer. Dahil galing sa palengke, nag-dissect muna ako ng sarili ko, tapos mag-work na muna ako kahit weekend. Kailangan kasi yun para may pambili ng mga cravings. Tapos nagluto na nga rin pala ako ng ulam na may sabaw. Ang galing no, ngayon lang kami nagsabaw kung kailan naman umaaraw. O siya, hanggang dito na lang, paalam!